Bago character. Kasi nung last BW, yung season 3, hindi ko trinay yung Lionheart. Gusto ko try din ng bago. Ayaw ko mag-Arba. Yung nag-Lancer ako nung last BW. Let's say may work ka. How do you balance that? Paano mo binabalance yung Mir 4 tsaka trabaho? Anong best class mo, guy? Best class? Dito sa Mir. Mir 4? Arbalist, favorite. Kasi, bakit? Bakit Arbalist? Ano meron? Yung kasi ako yung mahilig ako yung mga karakter na nang one hit. Ganun. Yo, what's up, guys? Guys, what's up? It's your boy, Slan Gaming. Yes, sir, yes, sir. So, Boosting World Season 4 and at the same time, 5th year anniversary ng Mir 4. So, ito podcast session tong gagawin natin. Mir 4 Gaming podcast session. Kasi, feeling ko wala pang gumagawa na ito. Tsaka, puro na tayo PvP, no? It's not bad, pero bad din natin kilalanin yung mga player ng Mir 4 since 5 years ng nandyan yung Mir 4 para sa atin. Ba't din natin kilalanin kung anong klase mga tao meron yung Mir 4 behind their characters. Okay, so meron tayong guest, ang ating tropa, Mir 4 player, ang ating kababata. Kaklase ko siya ng high school and we're still connected after a long time. Si Ann Curtis. Ann Curtis kasi yung IG niya sa Mir 4 RUG. So sa RUG kami nagkakilala na itong tropa ko na to. And gumawa siya ngayong BW Season 4. Kailan ba yung mo? Ayun nga pala. Diyan ka ba sa linya, brother? Hello guys. Good evening. Good evening. Morning no? Morning na ba? Alas 12 ating gabi, no? Ayun yung mga trip. Pero, ano ba yung guys? Saan ba ito nakausap dati? Ay, nakalaro sa Mir 4? Kailang Mir 4 yun? RUG, di ba? Oo, RUG. Mir 4. Ulit. Nawala ka. Ano yun? Nung sa RUG, first time pa lang yan. First time ko nag-Mir 4 na, no? Ano yun? In-invite ba kita doon sa Mir 4 na yun? Oo, in-invite. Gusto mo nang kasama. Ayun. Kitang-kita naman mga tropa. So, yes, nagre-recruit tayo ng mga tropa natin ng Mir 4 RUG. Yung Mir 4 RUG kasi guys, ayan yung Boosting World Dreamscape ngayon. Noong aware kayo dyan, ako kasi binitawan ko na nung sinutdown nila yung server. Kasi medyo nanghinayang lang ako kasi kung gano'n lang pala yung mangyayari sa server, ba't pa tayo mag-i-invest ng oras? So, bumalik kami ng global after that. Then, meron ulit Boosting World na anong unang Boosting World yun nilaruan mo? Son? Yung Lionheart? Lionheart. Yan, sumama siya ng Lionheart, sumaglit siya. Umintro lang siya. Busy kasi siya nung time na yun eh. No, busy. So, trabaho si kuya mo. Kuya mo Dudong. Magtataka kayo, tatawagan namin isa't isang Goy. Palayaw namin yung magtotoo pa since high school. Naging classmate ko tong si Ellery noong second year high school. No? Katim natin yan sa Dota. Brotherhood natin yan. And Goy for short ng Unggoy. Kasi pag Dota player, talagang kanya-kanyang kulitan kayo tsaka galawan eh, no? Diba? Puro galawan yan. Oo, kawalit eh. Kulit yan, guys. Tawag dito. Ano? Yung parang monkey business talaga nung una eh. Monkey business. Yung galawan kasi. Yung galaw, oh. Kawalit sa mapa. Ganun yung Dota. Pero, tagal na nun. Second year high school pa kami nun. Isipin nyo, 14, 13, ganyang edad. Pag second year high school ko nung araw. Ngayon, ilang taon na kami, 30 na kami. Pero, syempre, magkakatropa pa din. Yun lang yung importante dyan, lalo na sa mga tropa natin ng mga bata-bata pa, sa mga 20s, ganyan. Especially nung mga nag-aaral pa kayo. Ngayong mga panahon na nag-aaral pa kayo, mga tropa nyo na yan, dapat pinapahalagaan nyo yan kasi in the long run, kayo lang din yung magkakaintindihan eh. Lalo na yung mga high school friends nyo. So, lucky enough, meron tayong mga ilang kaibigan nung high school na tropa pa rin natin hanggang ngayon. Then, si Kuya mo Ellery is isa na doon. Right? So, nung niyaya kita sa Mir 4 Goy, anong naisip mo? Bakit? Ba't parang, kilala mo na ba yung Mir 4? Ano ba to? Yung una, kilala ko sila sa, yung kila Aweng, nung una kayo. Oxo? Pero,
So, nag-recruit nga si Awing nun, pero hindi rin ako naglaro talaga. Bakit? Busy rin talaga nun eh. Busy. Busy. Tapos, parang ayoko umano ng bagong MMO. Yun nga, parang bago na naman na aralin. Focusan na naman ng bagong online. Nakakapagod din pala. Nung panahon na yun, pagod din talaga eh. Legit. Kasi pag papasok ka ng MMORPG, yung ganitong genre ng game guys, MMORPG, kasi meron Dota. Ano bang tawag sa Dota? Goy? Map lang siya. Duration lang talaga ng laro is 1 hour. Matagal na yon. Ang Mirror 4 kasi, nag-accumulate yan. Kung ano yung grind nyo, may kita nyo yung kinabukasan sa Dota. Hindi, tapos agad yun. So, kailangan nyo mag-commit. So, yun yung iniiwasan ni tropa. Busy kasi, syempre, kanya-kanyang buhay tsaka kanya-kanyang grind. It's all about the money, bro. Diba? Yes, sir. Yes. Tsaka, yung MOBA, madali lang matapos eh. Kaya parang Parang sa isang beses ang araw, okay na. pwede ka na mag-2 games, okay na. Pag Dito di, sa Mirror 4, mahirap kumana. plus, Focus. plus pag Sabado-Linggo, kailangan mo pa mag-online ng specific na oras para kung gusto mo talaga lumakas kasi may expedition tsaka challenge no. So, maintindihan din natin kung bakit nyo nabigyan ng oras. Tapos niyaya kita, private server. Nung naglaro ka na finally, anong masasabi mo sa graphics? Bakit? Ngayon kasi bumalik ka ulit eh. Parang pangatlong comeback mo na eh. Tingin mo ba okay? Ano ba masasabi mo sa game na to? Challenging, ano ba? Challenging talaga. Tsaka yung pag-understand mo sa mga bawat character. Yun yung pinaka-challenge talaga dito. Tsaka nakaka-enjoy naman din tignan, lalo na yung mga skill. Lalo na ngayon, bagong character. PvP, kamusta? PvP, talaga eh. Na-inlove talaga ako sa Arbalist eh. Yun talaga yung gusto ko. Sa PvP? Oo, sa PvP, sa Arbalist. Ba't di ka nag-arba? Gusto ko rin trumay ng bagong bagong character. Kasi nung last BW, yung season 3, hindi ko trinay yung Lionheart. Gusto ko trumay din ng bago. Ayaw ko mag-arba. Yung nag-lancer ako nung last BW. Legit. Same tayo ng mindset. Kasi ang dami kasing player dyan na nakilala ko na kahit ilang account yung gamit nila, tas ilang season yung dinaanan nila, same class lang. Especially nung unang araw, nung 2000, yung first year pa lang ata, second year ng Mirror 4. Isang class lang siya, warrior lang siya. Meron siyang 3 account, puro warrior. Tinatanong ko siya, bakit warrior lang gamit mo, boss? Sabi lang niya, nakasanayan eh. Well, that's a good thing, mamamaster mo. Pero iba pa rin yung, alam mo yung maraming class. Kasi, when it comes sa PvP, mas magkakaroon ka ng knowledge, lalo na pag nakalaro mo. Parang alam mo na yung gagawin. Nasang-ayon ka ba doon, Brother Goy? Oo. Yun talaga kasi iba't ibang character, dapat alam mo yung binibigay, tinatapon na skill eh. Lalo na in terms sa PvP. Lalo na dito kasi parang kailangan mo i-combo yung skill eh, yung mga knockdown, bash, para mag-proc yung milaw. Ano nga tawag din, guys? DevSac. DevSac niya. Yes. Kailangan mo yun eh, aralin eh. Dami talaga aralin basta mag-MMO ka. Kahit naman sa MMO, ganun eh, no? Oo. Kailangan mo yung combo talaga. Specific talaga na combo. Yun din yung isa sa mga reason kung bakit napa-Mirror din ako ng napatagal kasi isang beses nag-quit ako. Tinamad talaga ako. Yun yung panahon na naipag-Dota kami kila 150. Alala mo yun, Mirror ako, nag-quit ako kasi nag-aya si Awing. Tapos nag-stream din ako nun, parang bago-bago lang ako sa stream ng time na yun. Kaya wala rin trabaho. Kaya pinilit ko mag-stream. Tapos binitawan ko yung Mirror kasi naumay ako, napagod ako. Naging enemy kami ng server nung time na yun. And wala, ako lang mag-isa lumalaban. Kaya kinuwit ko. 7 months ako straight to 6 months nag-quit. Then si Bell nagpatuloy lang kasi siya sa laro. Tapos nakikita ako siya. Nabubugbog yung Lancer, yung Nobita. Tapos mag-i-end up, hindi kasi siya maano sa PvP masyado. Tapos mag-i-end up,
tatawagin niya ako, papagamit niya sa akin. Hindi lalaban ko. Wala. Parang nabalik lang din ako. Then, syempre, trust talk hanggang sa putik na hatak na naman ako. Tapos, yun, patuloy-tuloy na. Tapos, naglaro ako ng ROG. Yung nagkasama. Ikaw, sa ROG ka pinakamatagal naglaro, di ba? Oo, sarog talaga. Oo, sa ROG private server. So, doon siya talaga nagbabad. Magkakasama kami. Nabuo din yung mga tropa namin ng time na yon. Then, eto, hanggang ngayon, magkakasama pa rin. Plus na yung pagiging magka-tropa talaga namin simula kabataan. Kaya, mabilis lang yung connection. Nagkita nga kami nakaraan nito ni Ellery nung pumunta siya sa Manila. Nasa ka ba ngayon, boy? Nasa Cotabato ako ngayon, boy. Cotabato. Nag-vacation siya like nung last month yata yun, pre, no? Oo, last na. Last month na bakasyon, kita kami. Buti kahit sabihin mong nung naghiwalay kami like nung fourth year high school pag-graduate namin, anong year ba to? 2012? Oo, 12. Parang umalis ka ng 13, 14. 13 yun. March. March ng 2013 umalis siya ng Manila. Then ang tagal hindi siya bumalik. Siguro bumalik man siya, saglit lang talaga, no. Ilang beses ka bumalik? Nung bumalik ako, kasi yun namatay si kuya. Okay, rest in peace. Oo. So, yung saglit lang din, tapos focus doon, tapos di na rin nakadalo sa kaibigan. Siyempre, Tapos COVID yun, boy. Ay, nung nakauwi ka dito? Oo, COVID yun. Hindi ka na stranded? Stranded ako, 6 months ako nasa Cavite noon. Oh. Hindi ako malabas sa bahay. Oo, nung panahon ng COVID, ano rin ako nun eh. Newbie ako bagong pasok lang ako sa call center, so talagang yung schedule is iba. Then, hindi ata tayo masyado nag-uusap nun. Hindi. Kasi Kamustahan busy lang. rin. Kamustahan lang. Busy rin talaga nun sa grind eh. Work din ba related no nung pumunta ka rito? Work related? Hindi yung kay kuya yun eh. Sa bagay. After nun, pag uwi mo, nagtatrabaho ka tapos napauwi ka dahil nga may nangyari, no? Oo, may nangyari lang. Yun. Ano? Goods man din na nakauwi yun. Pero hindi rin nakadalo sa inyo. All goods lang, maintindihan naman. Intindihan naman yun. So, 2013, ano na ngayon, 2026, 7 plus 6 equals 13 years ba? Oo, 13 years na. Technically, 13 years specific kami dalawa bago kami huling nagkita. Ewan ko kung pumunta siya sa ibang tropa pag pupunta siya ng Manila. Pero yung huli namin kita after nung high school, netong last month lang, 13 years nang naalipas. Pero, yung connection namin guys is solid pa rin kasi through Discord, magkakausap kami, mga tropa natin yan. Then because of Mirpor as well, napagtibay pa rin natin yung connection. Then at the same time, di naman nawawala dahil sa Dota. Kasi diyan kami nagsimula. Diyan nabuo yung tropa namin. Diyan yung kapatiran nagsimula ng mga Biscuit pa nga yung pangalan ng team namin dati sa Dota. Then, no, I'm just saying na as a Mirror player, mag-end up lang din na alam nyo yung pinanggalingan is pagiging gamer. Right? Sa pagiging gamer. So, before we proceed, brother, do you believe in God? Yes or no? Yes. Amen. Okay. Amen talaga. Amen. Okay. Ayun lang, doon lang natin iiwan yung yung tanong na yan kasi mahirap mag deep dive about religion. I just wanted to know kung anong klaseng tao yung kausap natin. It's good to know ang ating kapatid is naniniwala sa Diyos. So, yun lang yung iiwan natin yan, guys. Then, moving forward, noong time ng Mirror Rug, may work ka? Meron, pero ano kasi yun na time parang free lang din yung trabaho, madali lang. Anytime, pwede ka makakalaro. Work from home ba to? Ano ba, pwede mo ba i-disclose yung trabaho or hindi mo namang alam maging specific sa details? Ano bang klaseng work yung ginagawa mo? BA ako nun eh. Pwede isabay talaga yung laro tsaka trabaho. BA? Oo, BA. Hindi ba yan yung sa amo mo na nagmamanage? Hindi pa, BA lang talaga. Hindi pa, BA lang. Yun yung lamang Mas no? Oo, lamang. Lamang nun eh, yung panahon na yun, parang, tapos may pera pa. Kumakaskas nga din ako nun, di ba? Simpleng kaskas ka lang din no? Oo, simpleng kaskas lang So, Hindi naman super kaskas, tama lang. Casual, parehas namin, casual. Okay. Kasi syempre, hindi naman tayo blessed ng madaming pera, pero blessed tayo sa health.
'Di ba? Blessed tayo sa family. Blessed tayo sa mga kaibigan. Blessed tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Then, nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. It's good enough. So, wala na talaga sobra sa pera. Pero at the same time naman, survive, then naniniwala tayo sa kasabihang count your blessing. Ikaw ba, Goy? Count talaga dapat. Count Hindi your- naman tayo binigyan ng ganun karami pera, pero thankful pa din na nabubuhay tayo. Mismo. Thankful tayo na nandito tayo at nabubuhay at naglalaro at nagbabanding. Kasi darating sa time ng buhay natin na talagang madedepress tayo eh. Alam mo naman yan, di ba? No. Like, marami kang bagay na hindi mo gustong gawin na naiisip mo pag na medyo naliligaw ka ng landas. Pero, aware ako dyan sa pinagdaanan mo before. Nakalabas ka ba agad dun, boy? Gano'n mo katagal din na yun? Dinala yun? Like, nung na-depress ka lang, Tagal din na-depress ako. Tagal din eh. Almost 3 months. Hindi naman ganun kadali. Ay, yung self-isolation. Ikaw lang Ganun. mag-isa sa kwarto, ganun, hindi ka lumalabas. Lalabas ka lang pagkakain. Anong ibig sabihin mo sa self-isolation? Doon nang galing or yun yung ginawa mong healing na process? Parang yun yung ginawa kong healing process eh. Iniisip ko anong root ng problema, anong solution, Reflection talaga, no? reflection. Kasi dapat tatanggapin mo yung ano eh, kung ano yung nangyayari sa'yo. Ano ba to? Pag-ibig? Acceptance. Pag-ibig ba to or what? Ano ba to? Oo, pag-ibig yun. Damn. Sabay din yun eh. Tsaka yung sa family din yun eh. Sa kuyang ba ba yun? O sa kuya ko yun. Mm. Tsaka sa papa ko yun. Okay. So, ang bigat nun, guys. So, naintindihan natin yun. So, broken hearted siya. Ano tawag dito pa? Sa pag-ibig, ano yun? Parang unang heartbreak mo talaga? Cheating yan, girl. Cheating. Yun lang. Aray ko. Okay. Ay, So, nabiktima siya ng cheating and at the same time, pandemic, lahat nasa loob ng bahay, then yung may nangyari sa family niya. So, may pinagdaan ng malubha. Matinding depression, mental burden yung ating kapatid. Well, kami naman, syempre magkakaiwalay kami, kanya-kanyang shit kami magkatropa. Syempre, pinipilit ko rin ayusin yung buhay ko dahil sa paggawa ng, syempre, walang pera. Need mag-work, need mag-provide. So, pinag-iigihan natin yung trabaho para makapag-earn ng money. Hindi natin alam, yung iba nating brother dyan is may pinagdadaanan. But anyways, ayaw nating magkaroon ng malungkot na tema rito. Konting ano lang, konting pagkakailanlan lang. No, konting pagkakailanlan lang. Ngayon, nagmi-mirror ka, open yung oras mo. So, hindi na kita tatanungin about sa work. Kasi nga, all in ka ngayon. Marami kang, hindi naman sa 24 hours ka nakatutok, pero you have enough time to play the game. Anong best class mo, Goy? Best class? Dito sa Mir. Airport. Arbalis, favorite. Kasi, bakit? Bakit Arbalis? Ano meron? Yung ano kasi ako yung mahilig ako yung mga karakter na nang one hit, gano'n. Burst, no? Oo, nang burst. Yan, yun yung gusto ko eh. Pinag-aralan ko talaga yan, Guy. Yan yung pinag-aralan ko. Yung Arbalis. Oo. Yung meron nga yung build daw glass cannon yung tawag. Oo. Oh, meron. Yung grabe. Yun yung bilib na bilib ako sa mga nag-glass, glass cannon na build. Kahit ang lambot, pero yung damage, pure damage talaga. Kaya yung pinaka-the best ko talaga na class talaga. Arbalis. Pinaka-favorite mong class. Oo, favorite. Tapos, tawag dito, pag glass cannon ka, ang indikasyon nun, yung seeking bolt yung sumasabog dun eh. Oo. Pagka cloaking sabay, seeking bolt. So, naglaro ka dahil dun, nag-arbalist ka sa Mir for Rogue. 'Di ba? Anong class yung nahirapan kang ilabanan sa PvP yung nahirapan ka manalo? Lancer. Nahirapan ka sa Lancer. Bakit? Knockdown? Knockdown eh. Hindi ako magaling minsan tumiming sa mga sa mga skill. Yun yung parang disadvantage ko nun sa akin na player. Parang hirap na hirap ako i-time yung mga dodge. Siguro, first time player ko. Hindi ko alam yung mga skill. Oo. Hindi ko rin alam yung mga skill. Siguro, throughout the game lang. Natutunan ko lang din sa mga PvP, anong mga dapat i-dodge. Tapos, nag-research ako.
Tanong-tanong sa mga tropa, no? O parang sa tropa, ano, paano ba i-counter yung ganito? Na-apply mo naman. Effective naman. Na, oo. Meron naman noon, nagdi-discord tayo, may iba tayong tropa na ano eh. Tatanong sila, bakit ganun? Di mo dinadodge, ganun. Oo. Tapos parang yun daw yung madali i-dodge sa skill ng ano, Lancer, yung susundutin ka. Mm. So, tama yun. Kasi, hindi nga ganun May, kadali laruin yung Mirror Forgets. Kailangan nyo rin diskarte dito. Siyempre, as a Dota player, itong si brother is Dota player din. Siyempre, sa Dota, pag naglaro ka na ng game, matik, laban talaga yung mangyayari, di ba? So, kailangan mong humanap ng paraan para magkaroon ng advantage para manalo. So, in-apply lang din talaga ni brother Goy yung mga technique na yon sa Mirror Force. So, nabawi mo yung, like, naabawi ka ba or ano to? Paano mo na siya? nalagpasan ba? Pero, nalagpasan naman, pero most talaga of the time, parang siya yung counter eh. Lancer for Yung you. Lancer, oo. Kasi bilis makalapit sa'yo eh. Hmm. Kapag nalalapitan ka talaga ng Lancer. Laging knockdown. Lalo na pag magaling na Lancer. Sa build din. Hirap. Oo, sa build din. Meron Dapat, kasing, may pangontra yung Goy, yung ano, yung illusion ng arrow. Natutunan mo ba yung mga anti-knockdown ng oo. Arbalist na pinang-counter sa Oo. knockdown? Yun. Oo, yun. Pero kasi yung ano, yun nga, siguro tinatake advantage din talaga ng ibang tao na, uy, parang bagong player ka. Malalaman nila eh. Oh, Oo. Meron ako nakalaban na ganun. Ang galing niya umano eh. Sumundot. Tsaka yung may dodge skill siya eh, yung kalimutan ko ng tawag doon. bang crashing blow. Tsaka yung heal niya, parang laking ano, Daya, factor no? niya. Oo, dahil yung lifesteal. Tayo na. Ganun yan eh. Yun, legit. Yung ano kasi, absorption yung tawag sa lifesteal na yun. Pag tumatama kasi talaga yung puno talaga yung buhay nun, tapos may monster na nakapalibot. So, game changer sa Lancer yun. Naiintindihan ko naman si tropa na nahirapan yung Arbalist niya sa Lancer. Pero tingin mo sa pinakamalakas na class based sa experience mo sa Arbalist mo? Anong class yung madali mong na bebenga? Bebenga, mga sorcerer, darkies. Hindi masyado gumagalaw, no? Oo, hindi gumagalaw. Tsaka yung tawis, dali lang putasin eh. Wala rin kasi masyado damage yung tawis. Pero pag yung tawis, yung talaga makunat sa PS niya, yun, mahirap yan. Yun. Mahirap din labanan yun kasi matagal kayo magpapaluan nun. Oh, gets. Kasi matagal din akong Arbalist player. Dami ko ring PvP na nilaro sa Arbalist ko simula noong 2021. So, 4 years na tayo naglalaro ng Mir. For some reason, nandito pa rin tayo. Mas lalong napagtibay dahil sa dito, sa live stream, sa TikTok. So, sobrang importante nun. Kaya sobrang, ako yung tao na ano eh, pag matagal na ako naglalaro, inalagyan ko ng sentimental value yung mga bagay. Which is, again, blessing and a curse yung mga ganyang abilidad ng tao, yung karakteristik ng mga tao. Kasi masarap magtago or mag-treasure ng mga gamit, lalo na sa sinaunang araw na, like may memories, sentimental value, tapos makikita mo pa rin siya ngayon, lalo na sa during na panahon na may pinagdadaanan ka or gusto mo mag-throwback. And, para sa akin yun yung advantage kasi parang kumakain yung puso mo, parang tumataba yung puso mo. Pero disadvantage din kasi mahirapan ka mag-let go eh. Hindi naman lahat ng oras dapat nakatingin ka sa past mo eh. Kailangan mo mag-move forward eh. Nung bumisita sila brother dito, nag-usap-usap kami dito sa bahay. Nabanggit mo, sorry. Nabanggit mo ko yun na bitawan mo na yung mga gamit na yan. Parang ayaw ko magtago ng mga bagay na from the past. Kasi kwento mo sa bahay nyo na sinabi, may mga gamit doon na hinahawakan ng mama mo na sabi mo, i-dispatch na. Bakit ganun yung mindset, Goy? Parang hindi mo naman kailangan na physical na nandiyan yung gamit. Eh. Nasa puso mo na yung ano, na pag naisip mo parang mas okay kaysa na makita. Maiisip mo siya, uy, naalala mo to na bagay. Parang nasa puso mo na din, hindi na siya mawawala kahit anong mangyari. So, parang, ano na?
in the past few years, parang nakakalimutan mo. Pero once na naalala mo yung bagay na yun, parang ang sarap din talaga balikan yung ganun bagay. Hindi lang sa sa physical na form, kumbaga lang sa Oo, puso mo talaga. So, parang sinasabi mo yun yung greatest form of love for you. Kasi syempre memories yun eh. Kahit sabihin mong yung mga sinauna mong nobya, kahit wala ka ng alaala, kaya nga dinidispatcha natin yung mga memories natin sa kanila eh. Especially sa ibang lalaki na nagbibigay tas binabalik. Alam mo yung mga binabalik na gamit, di ba? Mga ganyang kaganapan. oo. Pero darating yung time na syempre dumaan yan sa buhay mo. Pag naalala mo, wala kang magagawa. Ibig sabihin, pag na-remember mo pala is yun na totoo talaga yung love na naramdaman mo. So, sobrang weird ng ruta ng conversation namin. Nandito kami sa malalalim na part. Okay? Tinatanong ko lang kanina kung anong class yung kailangan ni brother. Pero, syempre, kailangan natin gawin yun eh. True Mirror kasi, di ba? Kumbaga, 5 years na kasi yung Mirror mga trope. So, sa ibang player na hindi tumigil sa paglalaro ng Mirror, do you ask yourself na kaya mo pang hintuan? Ha? Kaya nyo ba bang itigil? I don't think so. Hindi naman siguro lahat kayang gawin yun. Kasi kung tuloy-tuloy kayo naglalaro ng Mirror for 5 years, sobrang attached na kayo sa game. Then, currently, meron na tayong milestone. 5 years na tayong naglalaro ng Mirror. I mean, 5 years na din yung Mirror na nandito para sa atin. So, kaya kami nagtungo doon sa topic na yon. Okay, so pasensya na. Ikaw, Goy, may idadagdag ka pa ba doon? Hirap i-let go once na i-ano mo yung game eh. Ito na yung ano mo eh. May hanap-hanapin mo na. Nakasanay. Parang Dota, di ba? Oo, parang Dota na to eh. Siyempre, tagal na. Napamahal ka na sa game. Part na siya ng routine mo eh. Sa 5 years na inano mo. Ginugol mo. Na ginugol mo dito sa game. Sarap pa rin laruin. Totoo Kahit naman. intro boy ka lang. Oo. Iba kasi yung thrill sa early game eh, no? Oo, iba yung thrill. Tsaka yung mga war. Sarap. Enjoy. Anong tawag dito? Maliban sa paglalaro, syempre, masarap din maglaro kasama yung tropa, tama ba? Oo. Kulitan pa din. Itong Discord na to, low-key, pero ito yung nagko-connect sa mga magkakaibigan. Iba nga, nagsisimula yung friendship online, tapos magiging totoong magkakaibigan, nagkikita-kita eh. So, yes, sinasabi ko lang. And, kainaan ni Jason, no? Si Jason yung mga tropa. Kainaan niya lumaban sa Lancer, then ang kaya niyang pitasin is yung mga magic type na character na wala masyadong mobility. Parehas ng Sork, Darkies, tsaka Tawis. Ayos. Yes. And singit din natin tong isang tanong na to. Nire-recommend mo ba yung Mirporgoy sa mga new player? Oo. Lalo na pag BW. Laking ano eh. Parang mas natututo ka rin sa BW. Tapos gaganahan ka din kasi yun nga, yung progression mabilis. Kasabay mo pa mga simula rin eh, no? Simula din. So, siguro mapag-iiwanan ka lang pag nandun ka na sa point na kailangan mo na talaga sumabak sa mga PvP. Doon ka na ata may iiwan. Siyempre, mangangapa ka. Uy, anong skill to? Uy, anong gagawin dito? Ganun. Mahirap ba? Oo, mahirap. Nung nagbabali, tayo, Goy? Baliwar? Baliwar. Yun nga yung doon ako na Sabi ko, ano kayong gagawin namin dito? Yun, nagde-depend lang pala. Lang yung bali. Totoo. Maraming Hmm. complex din. Madami din kung ano-ano. Oo, masyadong yung paglalaro ka ulit. Pero nag-enjoy ka naman throughout the game. Nag-enjoy ka throughout the game. Mag-enjoy ka talaga. Tapos plus pa pag may kasama kang makukulit na tapos nagdi-discord pa kayo. Yun yung solid na banding dito. And same, 100% tayo dyan. Then another question here. Tinanong ko sa'yo kung paano mo nalaman yung Mirror 4. Isa pang tanong, saan mo siya una nalaro? Phone o PC agad? PC agad, guys. May PC tayo, nabiyayaan. Yun. So, isa sa mga importante yun kasi marami kang karakter na mga online. So, sa PC niya unang nilaro, then nakita niya sa mga tropa na aya lang din siya. Nung inaaya ka, ano impression mo?
Sa Mirror 4, like, ito na naman tong game na to. Anong ano mo dito? Nakikita mo, parang ganun. Ano, pay to win. Pero Mm. kung enjoyment talaga, nandito, meron dito. May enjoy mo talaga siya. Lalo na kung papasok ka sa mga boosting world. Mm. Ayan. Yun, nakaka-enjoy kasi bilis ng progress. Di tulad noon. Walang mga boosting world eh. Legit. Oo nga Diba? pala, ano kasi nung walang boosting world, ano talaga kayo eh. Isang kahig, isang to, kakayod talaga kayo eh. Yun talaga, grind kong grind. Kaya hindi rin ako naglaro nun, Goy, kasi Iwan na. iyon. Pag gugugulan ka na naman ng oras, layo na naman ng ano. Pero So, nakaka-enjoy siya mag-grind. Pero mahirap eh, kung lalo na sa mga maedad na. anong may edad gago? Paano may edad? Siyempre, hindi na tayo nakaka-focus sa computer na 24/7. Hindi tulad ng kabataan natin, di ba? Yes, Na yes. nakaka-focus pa. Okay, so, Ayun. sige. Cut mo na edad dyan. Dyan tayo dadako sa next question na yan. So, may edad, meaning ni brother is yung mga 30s na, yung mga 25 patas, yung mga adulting na, yung sobrang adult na, yung may responsibilities ka na. Most of Mirror for players are ganyan. Kasi itong game na to is hindi siya pambata, guys. Hindi mo siya pwede siyang laruin ng bata, okay. Pero as a whole, kung paano ko siya makita sa game, hindi siya para sa bata. Masyadong brutal yung mundo ng Mirror 4. And hindi ka mag-enjoy kung nabubugbog ka, so you have to put in some money in here. Kailangan mo ng pera. So having money meaning you have to work. Involve yung pagtatrabaho, and pagtatrabaho is being an adult. So yun lang yung meaning. So given that we are adult, brother, let's say may work ka, how do you balance that? Paano mo binabalance yung Mirror 4 tsaka trabaho? Anong sistema mo? Kasi yung iba sabi nila, pag nasa office ako, naka-remote mode yung sa Steam. Oo. Ikaw, anong ganong version mo? Paano mo siya binabalance nung time na naglalaro ka pa? During time na may work ka rin? Nung may work ako. Siguro, madalas kasi itong Mirror may AFK system na eh. Mm. So, medyo madali na rin siya. Tsaka yung work ko talaga, computer. Kaya nga, kasi yung course ko, computer din eh. Mm. So, medyo maalam tayo sa computer. So, yung work natin, malapit lang din sa computer. Madali lang din yung time na mabibigay talaga. Work from home kasi, no? Work from home din eh. May access agad. Access agad eh. Okay, so fair na sagot kasi syempre work from home ka naman eh. Pero sa amin naman, as ako, sige, share ko na rin yung sa part ko. Bilang ako sa office tayo nag-work, hindi tayo work from home, so yun lang yung nakakalungkot dun. No, nainggit nga sa mga work from home, pero someday magagawa natin yan. Okay, pero as a Mirror player naman na laging nasa work, swerte ko lang din siguro dahil yung kasama natin sa bahay, yung partner natin is naglalaro ng Mirror 4. So, may napag-iiwanan tayo ng character. Nakatulong natin sa grind. And, paano ko siya binabalance? Let's say, 9 hours ka magtatrabaho. Pag uwi ko, ginagawa ko, ang pinaka-priority, portals eh. Pagkapasok ko, naka-SP agad ako. No? Doon tayo nagkakaroon ng mga content. Kaya, pag nag-SP ako, nakaupo talaga ako niyan. Isa't kalahating oras akong walang ginagawa. Nakababad, nag-aantay ng kalaro. Then, MS naman kasi may mga safe zone naman na lugar doon. Kaya kahit mag-white silver lang tsaka exercise, pwede ko na iwanan doon. So, pag natapos ko na yung SP, technically, tapos na yung mga importanteng dailies. Boss raids na lang. So, ganun lang umiikot yun. Ang problema lang as an adult, mahirap ihati yung oras. Kasi, importante sa'yo sa ganitong edad is yung pahinga mo. Di ba, Son? Oo. Importante kasi hindi ka na bata, pares nga na sinabi niya, hindi ka na pares no dati na nakatuto ka lang, wala kang iniisip. Ngayon kasi pag tumigil tayo sa work, wala tayong pambayad ng kuryente, mga pogi. Mahirap yan, wala tayong kakainin. So, depende yan sa level ng responsibility. And obviously, etong kaming mga nag-uusap dito ngayon sa podcast na to, Mere for Gaming Podcast is both have our own responsibility bilang lalaki sa pamilya. Tama ba?
bilang lalaki at bilang ano talaga, tao. Kailangan mo na mag-grind eh. Pera talaga yun. No? Ay, ang pera talaga. Alipin tayo ng pera. Kamusta yung mga recruits mo? Wala ka pa na-attack. Wala ako nahatak. Ayaw daw nila. Sad. Ayaw. Yung iba meron, kaso sa ibang server sila. Yun lang. Wait, yun sayang. Pero ayos lang, marami rin naman tayong makakasama dito ngayon. So, check muna tayo ng comment section. Basahin ko muna. Wala naman nagsingit ng tanong. Ano sabi nito? Sagutin ko muna sa nerf. Ano server? Then, check tayo ng comment. Ang sabi ni Seb, ayos may boosting ulit. Yes, meron ulit boosting. Kakalabas lang kahapon. August 18, 5:30 PM ata. Sir Jom, anong build mo dyan, quiz? Summoner, obviously, spell attack. Then, nakita ko na meron siya mga umiilaw na skill. So, dun tayo sa dev success. Mga tropa, bash tayo, bash. Sa early stage, maganda mag-bash muna. Yes, maganda yung skill attack. Pero, I prefer dev suck muna. Para hindi siya mahirap kunin. Kasi nasa spirits lang din yan. Pasari ka lang nyo. Sige lang. Mag-join request ka lang, boss. Wiz. Sabi ni Alvin Poncaha. Ako, Lods, Tawis. Mahilig kasi ako sa girl character. Uy. Girl character ang gusto ng tropa natin. Sabi ni Slap Mamo. Mas mamo ako, boss. Si Bugso 3. Nakilala ko yung Mirror 4 sa YT. Shoutout. Bugs ba yan? Bug 03. Kung sino ka man, shoutout sa'yo. Sorry, boss. Di ko siya masyadong ano. Ano server nyo idolo? BW Asia 31, mga tropa. Yun. Salamat sa mga nag-comment. Walang balak magtanong? Okay. Proceed kami. Let's go. Akyo mo ba yan or Eva? Sir Jom. Akyo mo ba yun? Yan or Eva? Akyo, syempre. Ano pangalan mo, Slap? Let's go, guys. Slime Gaming.